Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mandis Vlog. Ito, talagang matindi ito. Buhat po sa kanyang pinagtataguan. Buhat sa kanyang ilang, nasa isang buwan ito nagtatago ay biglang lumabas. Saan ba ito galing? Attorney Topacio, biglang lumabas buhat sa kanyang pinagtataguan at naghamon. Aba, ay lasing yata ito eh. Parang lasing lang nangahamon. Laman ng video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Well, ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya eh. Katulad nung sinabi niyang uuwi na si Congressman Teves, wali naman ang nangyari. Naghintay lang yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. Pagka sinasabi niya noon na fugitive from justice, kinain din niya yung salita niya. Ano bang warlords yun? Kaya na po hinamon ko siya, sino itong mga warlords na ito? At saang lugar sila warlord? Yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan? Yun ang alam ko may mga warlords. Magandang hapon po, Sir Angelo, at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oo nga po pala. Kailangan mabuhay lahat ng ugat, ano po, attorney? Opo. Anyway, dito tayo sa patutsada daw po ni Justice Secretary Boying Rimulya na protektado daw ng mga warlord sa ibang bansa. Si dating Congressman Arnie Teves. Anong take po ninyo dito? Sir Angelo, masyadong OA naman po yata at fake news na naman yan. Katulad nung sinabi niyang uuwi na si Congressman Teves, wali naman ang nangyari. Naghintay lang yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. Pagka sinasabi niya noon na fugitive from justice, kinain din niya yung salita niya. Ano bang warlords yun? Kaya na po hinamon ko siya, sino itong mga warlords na ito? At saang lugar sila warlord? Yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan? Yun ang alam ko may mga warlords sa Los Angeles. Yun nga po, medyo yung binanggit mo mga bansa, medyo questionable yung ano doon, peace and order doon sa lugar na yun, ano po? Opo. So, ano ngayon ang magiging hakbang po ninyo sa harap nitong mga patutsada ng Justice Secretary? Well, ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya eh. Kasi talaga namang, alam niyo kung sinasabi niyo pong Cambodia, Vietnam, siguro naman ma-offend yung mga bansang yun. May mga diplomatic relations pa naman tayo ron para sabihin may mga warlords sa kanila. Parang pinapalabas nating Wild Wild West naman yung mga bansang yun. Doon sa lumutang na balitang may bahay na daw siyang naipatayo sa Timor-Leste. Ano pong take nyo doon, attorney? Buti pa po si Secretary Puya, alam niya kung nasaan ang bahay ni Congressman Teves. Ako hindi ko alam po kung nasaan ang bahay niya ngayon alam naman pala niya po yung bahay, bakit hindi kaya niya puntahan doon at pakiusapang umuwi, di ba? Kung alam naman pala niya. Siya naman ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala naman sigurong gagalaw sa kanya kung saan man siya pumunta. Opo. Meron pang isa, attorney. Meron pa isa ako nasagap na parang statement si Secretary Boying. Yung may close coordination na daw yung PNP doon sa Chief of Police ng Timor-Leste. Wala naman po makapagpipigil kung kasama po sa Interpol ang Timor-Leste o kung anumang pamahalaan. Siyempre karapatan naman po natin bilang isang estado na kung may warrant of arrest katulad niyang kay Congressman Teves ay hanapin po at mag-exert ng diplomatic measures para ma-repatriate. Yun naman po talaga ang dapat na proseso. But until they do that,
sana iwasan na po yung mga haka-haka, yung mga marites. Kasi hindi po nakabubuti at wala po tayong mapapala sa mga ganyang chismis. Nabanggit nga po niya na may assurance daw po yung Chief of Police ng Timor-Leste na monitored nila si ex-Congressman Teves dun sa Timor-Leste. Opo, yun naman pala po eh. So, dapat, alam niyo, yung mga ganyang operations po, hindi naman po talaga binibroadcast yan kung ikaw ay isang professional. Eh siguro, kaya lamang nilabas na naman ni Secretary Remulla yung haka-haka na yan na warlords, eh siguro pinaninindigan na niya yung kanyang sinasabing terrorist daw. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Nako po, matindi to. Masaya na naman itong ating tatalakayin mga kaibigan. Talaga. Pasensya na po, entrada pa lang ay napapa-smile na po ako. At habang pinapanood ko nga yung video na ito ay pinipigilan ko lang ko yung aking counting smile. Diyos mio, mabagin. Diyos ko po, Rode Santissima, Malaberain. At maraming salamat, Sir Angelo. Sa paintulot, sa paggamit po ng inyong video, supportan po natin niya si Angelo sa kanyang mga programa. At pag nagtatalakay din po sila ay may batayan. At dito nga po, dire-diretso na po tayo. At buhat po sa inyong kaalaman mga kaibigan, ang video po na yan ay kahapon po inilabas bagong-bago kahapon at lumabas po sa lungga na kanyang pinagtataguan, subalit hindi pa rin po nagpakita sa camera, hindi nagpakita sa taong bayan, iyan pong napapanood nyo sa rolling ng video na yan. Si Atty. Topacio ang interview po kahapon ni Sir Angelo. O ano bang bago? Parang walang bago eh. Parang ayoko nang talakayin to eh. But bueno, ay bigyan din natin ng kaunting pagtatalakay. Nandito na po tayo. Sapagkat ang pananaw po natin dito ay mayroon po siyang legal battle sana na matututunan po tayo. Ang ini-inspect po natin sa kanyang humigit kumulang 1 buwang pagtatago diyan po sa lungga ay wala na naman eh. Walay na naman po. Ay ganito pa rin na dati, hindi po nagbago. Character assassination na naman po ang ginagawa. But bueno, ay palakpakan muna tayo. Palakpakan! Palakpakan po natin ang ating mga sarili, pagpupuri at pagpupugay sa ating mahal na Panginoon. At alam nyo ho, ang pagising po natin sa ating tuwing gigising po tayo, iyan po para sa akin, iyan po ang ika nga po ay pinakamagandang regalo, araw-araw na regalo na natatanggap po sa atin, natatanggap po natin buhat sa ating mahal na Panginoon. Ang pagising po natin tuwing umaga ng normal na makakapiling po natin ang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po itong ika nga po nananalig ng diretso, walang liko sa ating mahal na Panginoon. Ay sapagkat nasabi ko po yan, kung nananalig ka po sa ating mahal na Panginoon, ay hindi po ganyan ang takbo ng utak mo. Katulad po nitong nasubrahan ng talino, si Atty. Topacio. Hindi po ito nananalig eh. Ay wag na natin pabahin doon. At baka tayo mapunta pa lang sa Biblia. Ay mahabang yan. Ika nga po opinion. Dito po tayo mag-focus. At para hindi po tayo malito. Magandang topic sana yun. Itong kaya kung talagang nananalig si Atty. Topacio. But wag natin na bigyan ng pansin muna. Tahaba tayo eh. Dito tayo, hindi ito nagpasabi eh. Mga kaibigan. Hindi man lang ho nagpasabi itong si Atty. Topacio na humigit kumulang sa 1 buwan niyang pagtatago diyan kung saan man siya nagtago. Saan ba ito nagtago? Afghanistan?
Timor-Leste, Samba, Somalia, o sa ilalim ng kama lang niya ito nagtago, mga kaibigan. Hindi malang dumating, sandali hindi malang nagpasabi na ito lalabas sa kanyang lungga. At nasa ganun naman ay masalubong po natin ang banda ito. Marami nakakamiss dito Wala bigla na lang lumabas ng kanyang pinagtataguan. Talagang dumating ka na pala, hindi ka man lang nagpasabi. Diyos me, mabagit. Ay dumating mga kaibigan, hindi mo lang nagpasabi. Lumabas ng kanyang pinagtataguan, diyan sa kanyang ilalim ng kama. O baka saan ba ito nagtago? O baka ito sumilid lang sa sako. Para doon magtago, pinawisan, nainitan, sa loob ng sako, alam mo yung sako? Yung lagayan ng mga kopra, baka doon ito nagtago. Sa ilalim ng, sa loob ng sako, nainitan lumabas. Para kayo kung ang talakayan ito mga kaibigan, katulad po ng inuulit ko, sapagkat wala naman bago From the start katulad nga po ng sinasabi ko, ganyan ang ginagawa niyan. Kung hindi po natin susuriin ang tunay na pagkatao nito bilang isang abogado ay pwede natin paniwalaan ito sa isang iglap. Pwede tayong mabudol nito, mga kaibigan. Dahil abogado to di ba? Ang papasok po sa ating isipan nito, kapag napapanood natin ito, na ganyan po ang style na ninindak, ay pwede po nating paniwalaan. Dahil siya po ay abogado, matalino, but nasubrahan ng talino. Kung susuriin po natin ang kanyang mga sinasabi at subaybay po natin ang kanyang mga panlaban simula po nung nag-start ang Digamo case. Simula nang lumabas ito sa social media para ipagtanggol si Arnie Tevez. Kung susuruin po natin at subaybay, inuulit ko, ang kanyang mga laban dito, nako po, never ka pong maniwala. Subalit kung bago ka pa lang nanonood sa kanya, mga kaibigan, siguro dumaan lang sa iyong YouTube o kung saan man kayo nanonood na mga media platform at bigla inyong na-click at narinig nyo at napanood nyo itong abogado na ito, mabubutol kayo sa galing mananalita. Sa galing magkaroon na nga po taktika, mind condition ang mga taong bayan. Ganyan po ang ginagawa niya, mga kaibigan. Dadapuat sa puntong ito, ay nasabi ko po yun, yung mga nasabi kong yun, dahil related po dito sa ating pagtatalakay. Ang dami ng sinabi niya sa video na yan. But alam ko puro basura yan, mga kaibigan. Basurang basura. Para sa akin, I'm very sorry. Ay yun ang pananaw ko Paninindigan ko po na basura, mga kaibigan. Ay hindi nga pinapansin ng pamahalaan Panay basura ang mga motion nila Panay basura din ang kanilang mga taktika. That's why basura. O kita mo, hindi po tayo ika nga po nagkamali sa kanya sa ating mga pananaw kung bakit po ito'y nagtatago. Nagtatago lang po ito panandaliang. Ika nga po pagtatago na nahimik sa ilalim ng kama niya o sumilid man ito sa sako, basta nagtago ito, mahigit kumulang 1 buwan, ay nagsaulo, nag-memorize po, pinag-aralan, mga kaibigan, kung anong mga taktika pa ang gagawin. Ba't kulang siya sa pag-aaral? Isang abogado ito, ako'y grade 1 po, at pinagmamalaki ko po ang aking pinag-aralan. Ako'y grade 1, proud po ako na nakatapos. Ay kaya ko pong bigyan ng public opinion kung bakit ko ito ay nagtago o kung bakit ko ito ay ganyan ang sinasabi ngayon sa social media. Hindi yun ang pag-aralang mabuti. Paano makakapag-aral lang mabuti? Ay wala nang dapat pag-aralan. Diyos mio, tama ba ako? Mga kaibigan,
paano sila makakapag-aral lang mabuti para i-counter ito nga kaso ng kanyang kliyente? Ay wala na pong mapag-aralan. Saan sila susuot doon? Ay baka ito'y masiraan na ng bakit. Diyos may ang punto de vista po natin dito mga kaibigan, tayo po katulad ko nga lagi kong sinasabi, pinapaalala ko po, karapatan niya po bilang abogado, nakasaad po sa kanyang mga profesyon yun bilang abogado, ay pagtanggol po ang isang kliyente. Karapatan po. Wala po tayong big question doon, quote and quote, but hindi niya po karapatan bilang abogado na abusuhin ng kanyang kapangyarihan bilang isang abogado. Ano po yung sinasabi ko po na inaabuso niya? Ang karapatan niya bilang isang abogado. Lumalampas po siya kung saan lang po dapat siya lulugar na sinasaad po doon sa kanyang sinumpaan na legal ethics. Hindi ko na po pahabain. Iyan po ay nasabi ko sa inyo at natalakay natin. Data po at sa punto pong ito, hindi niya po pinaglalaban ng legal. Hindi patas po ang laban niya dito sa ating ikangapoy justice system. Ano po ang ginagawa niya? Character assassination po ang ginagawa niya, imbes na tumbukin kung ano po ang dapat usapin. Mga kaibigan, may usapin po dito sa pagharap niya sa kamera. Sa humigit kumulang na 1 buwan niya ang pagtatago, pagharap niya po sa kamera, dapat ang tumbukin niya ang usapin dito sa kaso ni Arnie Tevez. Hindi po dapat tumbukin niya kung anumang mayroong ugali ang ating namumuno sa ating pamahalaan, mga kaibigan, dahil hindi po iyan ang usapin. Diyan po pumapasok yung character assassination. Hindi lang po ang pinatutungkulan nito ay ating pamahalaan. Biktima po dito ang taong bayan, sapagkat kung maniniwala po dito ang taong bayan ay biktima ho at nabudol. So makatuwid, biktima po ang taong bayan. Malaki po ang epekto nito sa pag-mind condition ng taong bayan. But dadapuhat, alam po natin, wala pong naniniwala sa kanya kahit in-mind condition pa ang taong bayan, bagkus sino ba ang naniniwala lang po sa kanya. Ang mga kampo niya po, siyempre, ang mga kampo ng Tevez at mga ilang vlogger ho, hindi ko na papangalanan at yan po ay alam na alam nyo din ang naniniwala po sa kanya. But nabibilang lang po yan, baka pa hindi pa lumampas sa daliri at paa natin kung bibilangin ang naniniwala po dito. Hindi po sila maging successful sa mga strategy niya. Hindi po naging successful, mga kaibigan. Ginamit ang vlogger, ginamit ang taong bayan, ginamit ang social media, but kulungan pa rin at pag-aresto ang bagsak ng kanyang kliyente. Mga kaibigan, excited po tayo na ikangapoy makita muli ito sa social media, mga kaibigan. Kung ano man ho ang nasabi niya noon na ikangapoy hindi legal, hindi patas, character assassination ang ginagamit niya noon siya po bago magtago. So balit wala pa rin pong pagbabago, mga kaibigan. Ganyan pa rin ang mga banat niya. Bakit hindi niya tumbukin ang usapin ng warrant of arrest? Bakit hindi niya tumbukin ang usapin na paghamon niya sa korte? Ang iyabang-iyabang nito noon pa man hindi pa naisasampa sa korte, naghahamon siya na isampa sa korte. Kaya daw hindi maisampa sa korte, walang ebidensya. Ngayon na isampa na sa korte, bakit wala kang masabi? Bagkos ang gagawin mo, attorney na nasobrahan ng talino, ay character assassination para malihis ang isyo, mga kaibigan. From the start, mga kaibigan, kung sinusubaybayan nyo ang kaso na ito,
pagharap po sa social media na ito ay puro character assassination na po ang ginagawa laban sa pamahalaan at laban sa taong bayan. Basta't may kumontra, diyan po sa mga TVs ay gagawin pong character assassination ang panlaban niya. Hindi po tumitingin sa ebidensya, mga kaibigan. Ganyan ba ang dapat halimbawa ang ikangay justice system sa ating na dapat paniwalaan kung maniniwala po kayo na magpapatupad at magtatanggol, mga kaibigan. Mahirap po itong kalaban. Baka kayo maging biktima nito. At alam nyo ho, ay hindi naman tayo nagtatapos dito. Ay baka kaibigan nyo, mahal sa buhay, balang araw, maging biktima nito at maging kalaban sa kaso. Ba't ganito ang pagtanggol? Nako po. Kahit ngayon po, ay marami po ang nagpupulutan dito. Siyempre hinaharang ho, mga kaibigan. At hindi sila po, ika nga po'y sumasang-ayon sa pagiging, ika nga abogado nito kung paano tumayo sa pakipaglaban sa legal na paraan. Mga kaibigan, hindi lang po taong bayan at ako ang nagsasabi niyan. Mismo si Atty. Baligod. Maraming abogado na di kampanilya na hindi lang ang sinasabi po, siya po ay lumilihis doon po sa sinumpaan nila bilang abogado. Nasobrahan nga ng talino, mga kaibigan. Okay, alam nyo, hindi ko na dapat talakayin to kasi wala namang bago. At wala naman tayong kapupulutan ng aral. Dito sa lumalabas na bahagi po ng pagtanggol niya. Na pinapalabas niya sa social media. Dala mo matindi? Matindi nga. Binaligtad pa ang pamahalaan. Na siya ang ika nga po irresponsable. Siya po ang responsable. Siya po ang mabuting tao. Siya ang ating pamahalaan. Ay hindi mabuti ang pamamala. Binaligtad pa, diba? Ganyan po katindi yan. Maglihis ng isyo. Alam nyo, ang pakay lang po nito ay walang iba. Para malihis ang isyo, maiwas at maipanalo ang kanyang ika nga po'y kliyente, hindi makulong, but never pong manalo ang ika nga po'y kasamaan, mga kaibigan. Never! Yung mga ginagawang taktika nito wala. Never pong manalo. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Okay, alright. Yan po ang ating ika nga po'y counting punto de vista dyan. At yun nga po, ilang buwan po natin itong hinintay, megit kumulang isang buwan nagtago, biglang lumabas, parang lasing Kita mo, naghahamon. Naghahamon. Ulitin ko, karapatan po ng pamahalaan na magkaroon po ng impormasyon tungkol po dito sa ika nga po yung nagtatago na si Arnie Tevez. Alam niyo ho, hindi po mabibuild ang isang kaso ng walang impormasyon. Hindi po mabibuild, mapapagtibay ang isang ika nga po'y paghahanap kung walang impormasyon. At hindi mahahanap ang isang nagtatago kung walang impormasyon. Tandaan po natin. Hindi po ako abogado. Batayon sa ating pagre-research. Kahit saan tayo magre-research. Hindi mahanap ang isang hinahanap pag walang impormasyon. Kaya tang sinasabi mo, Atty. Topacio, na character assassination laban sa pamahalaan at laban sa taong bayan na ika nga po haka-haka. Pues, parang bago ka lang na isang abogado. Daig pa ikaw nang hindi nag-aral na isang abogado. Alam mo, mahabang usapin dun Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon. Hindi mahuhuli ang isang tao kahit anong bagay. Hindi mo malalaman kung saan naroroon nang walang paukulang impormasyon. Mahabang talakayan to. Kaya alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kaya't wala kang karapatan, Atty. Topacio, na kung bakit
yung mga impormasyon na yun, haka-haka, pues, isang paraan yan na ayaw mong tanggapin ang katotohanan na sa ganon, malihis ang isyo. Ha? Naku, mahabang usapin to kung pag-uusapan natin. Ay, from the start ito, doon na lang sa marami nagsasabi, nagko-comment pag nagla-live. Pag nagla-live, itong kanyang kliyente na si Arnie Tevez, mantakin mo, gumagawa ng effect. Ano yung effect? Talaok ng manok. Talaok habang nagla-live. Siyempre sa Pilipinas, may farm siya. Sa kanyang sa Negros, may farm si Arnie Tevez. Mantakin mo, para lang malito ang taong bayan. Magkakaroon ng effect sa pag-live niya na tumitilaok ng manok. That's why ang dami nagkukomento. Nasa Pilipinas lang si Arnie Tevez dahil may tumitilaok ng manok. Hindi po tunay yun. Effect lang po yun. Na kunwari may tumitilaok ng manok, mga kaibigan. Mahabang usapin po yan. Medyo pinadaan na lang po ng kaunti. Ang gusto ko pong ipunto, ganyan po sila katindi na gumawa kung paano lituhin ang taong bayan. Mahabang usapin to But yan muna ang pahipiyaw ko at alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, shoutout po tayong madalian lang at wala na naman tayong oras. At heto, buhat kay Leonardo. Leonardo, shoutout. Masugid din natin taga-subaybay. Pa-shoutout, Idol Andy. Nasa na abogadong sobrang talino, nagtatago na ba? Namiss ko na ang tawa niya at parang nasira ng bait. Nandyan, lumabas na po. Maraming salamat, shoutout Leonardo. Ito from Japan. Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Lagi ito nagko-comment, hindi nag-skip ng ads. Nasa Japan siya Medyo hindi ko kayang basahin yung pangalan niya. Japanese style Sir Andes, good evening po. Always watching po. No skip ads po. Always be careful. God bless always po. Talagang may sira na sa pag-iisip yung attorney na yan. Super dadal, butak ng butak. Parang manok nangingitlog. Okay, nasa na tayo? Bilisan natin. Amy Abanto, ito na naman ako, sir. Good PM. Palagi kitang pinapanood, walang lampas. Iyan, sir. Ernie Abanto, shoutout po at maraming salamat. At sa iyong panunood ay napakalaki pong tulong dito sa aking maliit na YouTube channel. Huwag po sana kayong magsawa. Francisco, shoutout. Hey. Makakapag-picture na kami pag binalik na dito sa Pinas. Maraming salamat po, Sir Francisco. At dito kay Mariano Go. Maraming salamat, shoutout. Sobrang natatakot na yung lawyer sa pagdepensa kay Tevez dahil baka siya na ang susunod. Kaya walang kasalanan. Attorney, bakit di mo surrender ang kliyente mo? Tama, ay dapat payuhan niya na surrender. Buhat kay Franklin, E.B. Franklin, shoutout, maraming salamat. Sabi niya 32 years old na siyang abogado at 32 years na siyang walang napanalo. Maraming salamat po. Buhat kay Sigundinapoy. Attorney, sobrang tapang mo magsalita. Tanungin mo kaya ang mga biktima na na-involve si Henry Tevez. Tingnan natin kung katalino, kabait ka, Henry. Ayan, buhat naman dito kay Sarah Muhupil. Sarah Muhupil, shoutout si Attorney Topacio, parang nasiraan na din. Bakit kasi yung panalita niya out of the line na? Bunganga niya parang hindi abogado. Ang panalita dahil siguro talo na ang kliyente niya, wala na siyang magawa. God bless you, Sir Randy. No skip ads. Always maraming salamat sa hindi po nag-skip ng ads. Binilisan ko po. Wala na po tayong oras. Pasensya na po sa lahat po na hindi nabanggit ng kanyang mga pangalan nyo na nagbibigay ng public opinion. Daily po yan. Ginagawa natin to tayo may upload. Abangan po sa susunod nating upload. Baka mabanggit po at mabasa ang inyong opinion. Okay, sabay-sabay po nating i-like itong video na ito. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan po tayo.